Ang Saipan ay isang maliit na isla sa Pacific Ocean, bahagi ng Northern Mariana Islands, isang US Commonwealth. Bagamat nasa Pacific, malapit ito sa Asia kaya maraming Pilipino ang pumupunta rito para magtrabaho at manirahan. Dito, US dollar ang ginagamit na pera at karamihan sa mga transaksyon ay nakabatay sa sistema ng Estados Unidos. Sa unang tingin, tahimik at simple ang buhay sa isla. Pero sa likod ng magagandang tanawin at tahimik na komunidad, isang kwento ng pamilya, pera, tiwala, at panlilinlang ang unti-unting mabubunyag. At dito natin sisimulan ang kwento ng isang pamilyang Pilipino na ang buhay ay tuluyang magbabago dahil sa isang krimeng hindi agad napansin. Welcome sa D Tagalog Stories. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento. Ang kasong ito ay nangyari sa Saipan. Kung hindi ka pamilyar sa lugar na ito, ang Saipan ay ang pinakamalaking isla ng Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI. Isa itong US territory sa Pacific Ocean at dahil dito, gumagamit sila ng US dollar at sakop sila ng US federal law. Pero kahit maliit ang lugar, hindi ibig sabihin na maliit din ang Filipino community doon. Sa katunayan, napakaraming Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Saipan. May mga Filipino restaurants, may mga tindahan, may mga simbahan, may mga community events at makikita mo roon ang mga Pilipinong gaya rin natin na nagpunta sa ibang bansa para magtrabaho, kumita at magbigay ng mas magandang buhay sa kanilang pamilya. Isa sa mga Pilipinong iyon si Clarissa Adlawan na nagmula sa Leyte. Sa paningin ng mga taong nakakakilala sa kanya, isa siyang ina na nagtatrabaho at namumuhay kasama ang kanyang anak na si Giselle Butalid. Katulad ng maraming OFW, hindi rin basta-basta ang naging buhay nila bago siya nakarating sa Saipan. Si Clarissa ay nagtrabaho sa CNMI Public School System o ang pampublikong sistema ng mga paaralan sa Northern Mariana Islands. At hindi basta-basta ang naging koneksyon niya sa trabaho. Nasa Office of Curriculum and Instruction siya. Ang tanggapang ito ay may kaugnayan sa mga pangangailangan ng mga paaralan, kabilang ang mga educational materials na ginagamit ng mga estudyante at teachers. Dahil sa kanyang trabaho, naging pamilyar si Clarissa sa paraan kung paano bumibili ng mga kagamitan ang public school system at dito nagsimulang maging mahalaga ang kanyang posisyon sa kwento. Noong January 2001, isang kumpanya ang naitatag. Ang pangalan nito ay One Legacy LLC at dito nagsimulang magtagpo ang mundo ng trabaho, negosyo at pamilya ni na Clarissa at Giselle. Sa umpisa, maaaring wala namang kahina-hinala, isang kumpanya, isang ina, isang anak at isang oportunidad na magkaroon ng sariling negosyo. Pero ilang buwan lamang ang lumipas, may mga transaksyong nagsimulang mangyari na kalaunan ay magiging sentro ng isang malaking investigasyon. Mula October 2021 to August 2022, ginamit ang One Legacy sa mga transaksyon para sa mga educational materials na sinisingil sa public school system. Ang mas malaking tanong ay, talaga bang na-deliver ang mga materyales na binayaran ng gobyerno? Na ayon sa prosecutors ay hindi lahat. May mga dokumentong nagsasabing may mga materyales na binili, may mga invoice, may mga payment. Pero ayon sa investigasyon, may mga materyales na hindi naman talaga na-order o na-deliver at doon nagsimulang lumaki ang problema. Ayon sa mga autoridad, ang perang dapat sana ay mapunta sa public school system ay ginagamit para sa personal na mga gastusin. Habang patuloy ang mga transaksyon ng One Legacy, hindi lamang sa mga dokumento makikita ang galaw ng pera. Makikita rin ito sa kung paano umano ito ginastos. Ayon sa federal prosecutors, ang perang nakuha mula sa scheme ay ginamit para sa iba't ibang personal na gastusin. At habang lumalaki ang halaga, lumalaki rin ang kanilang mga ginagastos. May mga international trips, may mga hotel stays, at may mga mamahaling bagay na unti-unting nadadagdag sa kanilang mga ari-arian. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang mga luxury items, mga designer bags, mga relo, mga sapatos. At hindi lamang iilang piraso ang nakita ng mga investigador.
Noong August 15, 2025, nakumpiska at natukoy ang mahigit 100 luxury items na konektado sa proceeds ng scheme. Ang kabuuang halaga ng mga item na ito ay tinatayang nasa $262 million. Kung tutuusin, napakalaking halaga iyon para lamang sa mga luxury goods. Pero habang sinusundan ng mga investigador kung saan napunta ang pera, may isa pang mahalagang lugar na lumitaw sa kwento. Ayon sa prosecutors, bahagi ng perang nakuha mula sa scheme ay napunta sa Pilipinas. At kabilang sa mga paggagamitan nito ang isang bahay sa Leyte. Para sa isang pamilyang Pilipino, natural lamang ang mangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pero sa kasong ito, hindi lamang ang bahay ang naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Sinundan din ng mga awtoridad ang mga cash withdrawals at iba pang financial transactions na konektado sa perang galing sa One Legacy. May mga pagkakataon umanong pagkatapos makatanggap ng malaking bayad ang kumpanya, may mga withdrawals at gastusing kasunod nito. Kaya habang tinitingnan ng mga investigador ang bawat transaction, unti-unting nabubuo ang isang larawan. May perang pumapasok mula sa public school system at pagkatapos, may perang lumalabas para sa personal na gamit. Hindi na lamang isang kumpanya ang tinitingnan ngayon. Dahil kapag pinagsama-sama ang mga records, purchases, withdrawals at iba pang financial activity, lumalaki ang halaga ng perang kailangang ipaliwanag. At ayon sa federal prosecutors, ang kabuuang proceeds ng scheme ay umabot sa humigit kumulang $590,000. Mahigit kalahating milyong dolyar. Pera na sinasabing nakuha mula sa isang sistema na dapat sana ay nagsisilbi sa mga pampublikong paaralan. Pero habang iniimbestigahan ng mga awtoridad kung saan napunta ang pera, may isang tanong na lalong naging mahalaga. Paano nila nagawang patakbuhin ang scheme nang hindi sila nahuhuli? Dahil para magawa ang ganitong mga transaksyon, kailangan ng mga dokumento, kailangan ng approvals, kailangan ng records, at higit sa lahat, kailangang magmukhang lehitimo ang lahat. At ayon sa mga prosecutors, dito ginamit ang kanilang kaalaman sa procurement process. Pero hindi nila alam na ang bawat dokumentong ginawa, bawat payment na natanggap, at bawat galaw ng pera ay maaaring mag-iwan ng bakas. At darating ang araw na susundan ng mga investigador ang mga bakas na iyon. Hanggang sa isang araw, dumating na ang mga awtoridad sa kanilang pintuan. Habang sinusundan ng authorities ang pera, unti-unti ring nabubuo ang kaso laban sa mag-ina. At dumating ang araw na hindi na lamang documents at bank records ang pinag-uusapan. Dumating na ang mga awtoridad sa kanilang pintuan. Noong 2025, naging public na ang kaso ni Clarissa at Giselle. Biglang nagbago ang dating tahimik nilang buhay sa Saipan. Ang mag-inang dating nakikita sa mga larawan na nagbabakasyon at namimili ng mga mamahaling gamit, ngayon ay kailangang humarap sa isang federal criminal case. At sa simula, hindi pa sila basta-basta pinalaya. Nananatili sila sa custody ng US Marshals habang hinihintay ang kanilang court proceedings. Pero hindi sumuko ang kanilang abogado. Noong October 24, 2025, hiniling ng defense na pansamantalang palayain ang mag-ina. Sinabi ng kanilang abogado na malinis ang kanilang records at wala silang history ng paglabag sa batas. Pero tutol ang prosecution. Para sa kanila, may posibilidad na tumakas ang dalawa, lalo na dahil may koneksyon sila sa Pilipinas at may kakayahan silang bumiyahe palabas ng Saipan. Pero may sagot ang kanilang abogado. Handa raw nilang isuko ang kanilang passports at iba pang travel documents. Handa rin silang sundin ang mga kondisyon ng korte. At pagkatapos ng mga pagdinig, pinayagan silang makalabas habang hinihintay ang susunod na proseso ng kaso. Pero hindi ibig sabihin nito na malaya na silang gawin ang gusto nila. May mahigpit na kondisyon. Kabilang dito ang electronic monitoring o ankle monitor. Ang ankle monitor ay isang maliit na electronic device na isinusuot sa paa para malaman ng authorities kung nasaan ang taong nasa ilalim ng court supervision. Kung lalabas sila sa lugar na hindi pinapayagan, pwedeng ma-alert ang monitoring authorities. Kailangan din nilang sundin ang mga restrictions ng korte at dumalo sa mga hearing na ipinag-utos sa kanila. Kaya kahit nasa labas na sila ng kulungan, hindi na normal ang buhay nila.
At mas naging mahirap pa dahil hindi lamang sila ang kailangang harapin ang nangyari. Nalaman din ito ng kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas at lalo na sa Leyte, may mga taong hindi agad naniwala sa mga paratang laban sa mag-ina. Para sa ilan, kilala nila si Clarissa bilang isang taong nagsikap sa abroad at nakatulong sa pamilya. Kaya mahirap para sa kanila na isipin na ang taong kilala nila ay haharap sa isang federal criminal case. Pero habang patuloy ang kaso, hindi na sapat ang pagtatanggol ng mga kamag-anak. Dahil ang authorities ay mayroon ng mga dokumento, financial records at iba pang ebidensya. At habang naghihintay ang mag-ina sa susunod na hearing, may isang tanong na patuloy na nakabitin. Aamin ba sila? O ipaglalaban nilang wala silang ginawang krimen? Hindi nagtagal, dumating ang sagot. At ang ginawa nila ay hindi inaasahan ng marami. Habang naghihintay ang mag-ina sa kanilang mga hearing, patuloy na lumalaki ang pressure sa kanila. Sa simula, may mga taong naniniwala pa rin na baka may ibang paliwanag sa lahat ng nangyari. Pero habang lumalabas ang financial records at iba pang ebidensya, mas naging mahirap ipaliwanag ang mga transaksyon. At pagkatapos ng lahat ng ito, dumating ang desisyong tuluyang magbabago sa kanilang sitwasyon. Nag-plead guilty si Giselle. At hindi nagtagal, sumunod din ang kanyang ina na si Clarissa. Hindi na nila ipinaglaban ang kaso hanggang trial. Inamin nila ang kanilang pagkakasala. At mula sa puntong iyon, hindi na tanong kung ginawa ba nila o hindi. Ang tanong na lang ay kung gaano kabigat ang magiging kapalit. Dahil ayon sa federal case, hindi simpleng pagkakamali sa accounting ang pinag-uusapan. May pera mula sa public school system na napunta sa kanilang kumpanya. May mga transaksyong ginawa. May mga dokumentong ginamit. At may perang kalaunan ay ginastos sa kanilang personal na buhay. At dito nagiging mas nakagagalit ang kwento. Dahil ang perang pinag-uusapan ay para sa public school system. Hindi ito pera na pagmamay-ari ng mag-ina. Hindi ito personal na savings ng isang tao. Ito ay pera ng gobyerno. Pera na dapat sana ay ginagamit para sa mga pangangailangan ng mga paaralan at estudyante. Pero ayon sa prosecutors, habang may mga batang dapat makinabang sa perang iyon, may mag-inang ginagamit naman ang bahagi nito para sa kanilang sariling lifestyle. At hindi maliit ang naging halaga. Mahigit kalahating milyong dolyar para sa isang ordinaryong pamilya, napakalaking halaga niyan. Pero habang lumalaki ang halaga, lumalaki rin ang kanilang lifestyle. At nang simula ng authorities na tingnan kung saan napunta ang pera, doon nila nakita ang mga bagay na talagang mahirap ipaliwanag. Luxury items, international travel, at isang malaking bahay sa Pilipinas. At ngayon, lahat ng iyon ay kailangang harapin ng mag-ina. Dahil ang tanong na dati ay, saan nanggagaling ang pera? Ngayon ay mayroon ng sagot. At hindi magandang sagot iyon. Kapag sinabi mong mahigit kalahating milyong dolyar, baka mahirap isipin kung gaano kalaking pera iyon. Pero mas maiintindihan mo ito kapag nakita mo kung saan napunta ang bahagi nito. Sa kanilang property, nakumpiska ng authorities ang mahigit 100 luxury items, mga designer bags, mga relo, mga wallet, mga sapatos, mga belt, at iba't ibang alahas. Hindi ito mga ordinaryong gamit. Ang kabuuang halaga ng mga luxury items na na-recover ay humigit kumulang $262,788. Mahigit 16 na milyong piso iyon, depende sa exchange rate. Isipin mo iyon. Habang may government funds na dapat ginagamit para sa school system, may higit 16 na milyong piso na halaga ng luxury items na nasa kanilang possession. At hindi lang shopping ang lumabas. May mga international trips din. May mga biyahe papunta sa iba't ibang bansa. At mayroon ding malaking property sa Pilipinas. Sa probinsya ng Leyte, kung saan nagmula si Clarissa, mayroon silang 9 na kwartong bahay. Malaking bahay, maraming kwarto. At ayon sa federal government, bahagi ng perang ginamit para dito ay konektado rin sa proceeds ng scheme. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang lahat, luxury bags on jewelry, watches, travel, cash withdrawals, at malaking bahay sa Pilipinas, makikita mo kung paano nagbago ang kanilang buhay.
Pero may isang bagay na hindi dapat mawala sa isip natin. Saan galing ang perang ginastos? Dahil kung sariling pera nila iyon, walang problema. Kung pinagtrabahuhan nila iyon ng legal, wala ring problema. Ayon sa federal case, ang perang pinag-uusapan ay nagmula sa isang scheme na kumita mula sa CNMI Public School System. Ang iyon ang pinakamabigat na bahagi. Dahil ang public school system ay para sa mga estudyante, para sa kanilang education, para sa mga pangangailangan ng mga paaralan, hindi para sa designer bags, hindi para sa luxury shopping, hindi para sa international vacations, at hindi para sa pagpapagawa ng malaking bahay sa Pilipinas. Kaya habang ang mag-ina ay namumuhay ng maginhawa, may perang nawawala sa isang system na dapat sana ay nagsisilbi sa publiko at nang tuluyang mabisto ang lahat, hindi na sapat na itago ang mga mamahaling bagay dahil naging ebidensya na mismo ang mga ito ng lifestyle na pinaniniwala ang sinuportahan ng perang nakuha nila. Sa huli, kailangan nilang harapin ang restitusyon na $548,788 at ang ilan sa kanilang assets ay maaaring ma-forfeit upang makatulong sa pagbabayad. Ang mga bagay na minsang nagbigay sa kanila ng magandang buhay, ngayon maaari nang mawala sa kanila. At pagkatapos ng lahat ng ito, isang bagay na lang ang hinihintay, ang hatol. Noong May 6, 2026, dumating na ang araw ng sentencing. Wala nang pagtatago, wala nang pagtanggi, wala nang kailangang patunayan sa isang trial. Pareho nang nag-plead guilty ang mag-ina. Ngayon, kailangan na nilang harapin ang consequence. Si Clarissa Adlawan ay sinentensyahan ng 48 months o 4 na taon sa federal prison. Pagkatapos nito, mayroon siyang 3 taon ng supervised release. Mayroon din siyang 100 oras na community service. Ang kanyang anak na si Giselle Butalid naman ay nakatanggap ng 18 months o 1 taon at kalahating pagkakakulong. Pagkatapos ng kanyang sentence, mayroon din siyang 3 taon ng supervised release at 100 oras na community service. At hindi pa kasama roon ang perang kailangan nilang ibalik na $548,788. Iyan ang restitusyon na ipinataw sa kanila. At ang assets na konektado sa proceeds ng scheme ay maaari ring ma-forfeit. Kaya kung babalikan mo ang simula ng kwento, talagang napakalayo ng kanilang narating. Isang Pilipina mula sa probinsya ng Leyte. Pumunta sa Saipan para maghanap ng mas magandang buhay, nagtrabaho, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng negosyo, at kalaunan nagkaroon ng lifestyle na para bang sagana ang lahat. Pero sa dulo ay federal prison ang kinahantungan. At dito ko gustong iwan ng tanong sa inyo. Dahil madaling sabihin na lahat tayo ay nagkakamali. Pero may pagkakaiba ang pagkakamali sa isang desisyong paulit-ulit mong ginagawa. May pagkakaiba ang pagkakamali sa isang bagay na hindi mo sinasadya at sa paggamit ng isang sistema para makakuha ng perang hindi naman iyo. At mas mabigat dahil ang perang pinag-uusapan dito ay konektado sa public school system. Pera para sa mga paaralan, pera para sa educational materials, pera na dapat sana ay nakakatulong sa mga estudyante. Pero ayon sa prosecutors, napunta ang bahagi nito sa lifestyle ng mag-ina. At habang may mga batang dapat sanang makinabang sa perang iyon, may mga luxury bags na nabibili, may mga luho, may mga biyahe, at may 1 siyam na kwartong bahay na naitayo sa Pilipinas. Kaya hindi lang ito kwento tungkol sa isang ina at anak na nahuli sa fraud case. Ito ay kwento tungkol sa tiwala na sinira dahil sa pera. At sa huli, kahit gaano kaganda ang lifestyle na nabuo nila, kahit gaano kamahal ang kanilang mga gamit, kahit gaano kalaki ang bahay, hindi nila nabili ang kalayaan nila. Dahil sa huli, may presyo ang lahat. At para kina Clarissa at Giselle, ang presyo ng perang kinuha nila ay kulungan, restitusyon, at isang buhay na hindi nababalik sa dati. Kung nakarating ka sa huling bahagi ng video na ito, maraming salamat sa panunood at sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang aming kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Tagalog Stories, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. I-comment mo rin ang iyong opinyon o kung may gusto kang ikwento nating susunod.